Isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman po akong panibagong customer. At ang ipare-repair muli nila sa akin ay isang dryer na single tab. Ang issue po nito mga ka-voltage ay umiikot naman po siya. Tapos minsan wala, ayaw umandar. So kailangan pa po nilang idiin yung takip para umandar po. So, chinek ko nga po to at nakita ko nga po yung sa switch ng takip niya ay basag na po. Yung mismong, ayan, yung takip po niyan dyan, meron po yung switch pagka ino-open mo ay kusang nag-o-off at pagka kino-close mo naman siya ay kusang umaandar dahil po may switch yan. Yan po yung switch na yan, no? Konektado po yan sa takip. So, ang nangyayari po dyan, basag na po, yun, no? Yung kulay blue na yun, basag na po yan, yung tumutukod dyan sa switch. Para pagka inopen mo siya, mag-o-off, tapos pag sinarado mo siya, ay aandar siya. So, ang ginawa ko po niya, kinausap ko si customer, sabi ko, sira na ho tong takip na to, wala naman po makakukuha ng kanitong takip, o mabibili. So, i-convert ko na lang po, sabi ko sa customer, na hindi ko na siya padadaanin sa may switch, kumbaga nakarekta na siya, tapos ang pinaka switch nyo na lang ay yung sa timer. So pumayag naman si customer kasi wala naman din pong ibang option kundi ganoon na lang ang gawin dahil wala naman nabibiling parts ng takip para dyan. So yan nga po, pinagdugtong ko po yung switch na yan para nakadirect na po siya. So ang magiging switch na lang po ay yung sa timer. So tapos po niyan, pagka dugtong ko nga po niyan, dinirekta ko na po yung switch na yan, okay na po yan siya. So kayo po mga ka-voltage, kung halimbawa meron po kayong ganitong problem na ang dryer nyo, kailangan nyo pang idiin yung takip para umandar, malamang sa malamang sira na po ang takip niyan o basag na po. So pwede nyo naman pong gawin, i-bypass nyo na lang po yan. At ang mangyayari po dyan, ang timer na lang ang magiging switch niya, on and off. So pag inopen mo siya, umaandar pa rin siya. Pero ingatan nyo po, huwag nyo pong bubuksan pagka umaandar siya. Kailangan i-off nyo po muna yung timer o tapos na yung timer bago nyo po siya i-open. Para maiwasan nyo po ang madisgrasya. Kasi umiikot po yan, malakas po yung ikot niyan eh. So kailangan nyo lang po siyang i-close or i-off ang timer bago nyo siya i-open kasi wala na siyang automatic, wala nang brake at saka wala na yung switch niya sa open off ay open close. Ayan nga po, tapos ko na po siyang ginawa, naka bypass na po yan. So i-test ko na po siya. Ayan nga po, sinaksak ko na siya at pinaandar ko na po siya. Ayan, gumagana na po yan siya mga ka-voltage. So yan, pag inopen mo siya, hindi na po siya mag-o-off. Tuloy-tuloy na po andar niyan. So kailangan po niyan, pag magagamit kayo ng ganito na nakadirect na ho yung switch sa niya, huwag niyo po siyang i-open. Kailangan nakasarado muna. O kaya i-off niyo muna yung timer bago niyo po siya i-open. Para maiwasan niyo po ang disgrasya kasi malakas ang ikot hunan, baka maipit yung kamay nyo. So mga ka-voltage, huwag nyo po muling kalimutan paki-like and share, paki-follow po ang page ko. Maraming salamat po at sana po i-share nyo po para ma-aware din po ang iba so paano mag-repair ng mga ganitong problem na dryer. Maraming salamat po and God bless po muli sa ating lahat.